Magandang gabi po, Ginang Marvet. Isang magandang gabi sa iyong binibining Althea Joseph. Maraming salamat po dahil pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon na ikaw ay mapanayam patungkol sa aming Learning Evidence Tree. Ngayon, maaari mo bang ipakilala ng formal ang iyong sarili? Okay, ako nga pala si Ginang Marvet Fordan, isang guro sa Filipino na 2 taon na sa isang pribadong paaralan at sa nga kasalukuyan isang punong guro na isang paaralan sa senior high school na departamento. Maraming salamat. Maaari na po ba tayong magsimula? Sige. Unang pangunahing tanong. Ano-ano ang mga hamon na madalas ninyong nararanasan sa pagtuturo ng Filipino sa antas ng sekundarya? So narito ang mga karaniwang hamon na madalas nararanasan ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino sa sekundarya. Una, kakulangan sa interes ng mga mag-aaral. Di ba maraming mga mag-aaral ang mas interesado sa Ingles o ibang asignatura, kaya hirap silang gayat ng Filipino bilang asignatura. Ikalawa, paglaganap ng Taglish o code switching. So dahil sa impluwensya ng social media, mas madalas gamitin ng kabataan ang halong-halong wika o Taglish na tinatawag na nagiging gamit ng purong Pilipino. Pangatlo, kakulangan sa paggamit ng pampagtuturo o kulang sa kagaya ng aklat, kagamitan, teknolohiya at iba pang angkop sa makabago at interactive pagturo ng wika at panitikan. Sunod, limitadong panahon para sa malalim na talakayan. Mababang antas na kasanayan sa pagsulat at pagbasa. Meron tayong ilang mag-aaral na mababang kasanayan sa pagbasa at pagsulat sa Filipino na umahadlang sa kanilang pag-unawa at pagsunod sa mga aralin. Isa pa ang negatibong pananaw sa asignatura. Tinuturing na sa ilang mga mag-aaral ang Filipino bilang madaling asignatura, kaya hindi ito gaanong binibigyang halaga o pagsisika. Isa na rin yung pagbabago ng curriculum. Madalas, ito ay gaya na K-12, nagdudulot ng pagkalito o kakulangan sa paghahanda ng mga guro. At yung panlipunan na nakaapekto sa pagtuturo. So kasama na rito yung kakulangan sa suporta mula sa pamahalaan, mababang sahod ng guro at labis na dami ng estudyante sa. So yan yung mga hamon. Sa susunod na tanong, ano ang pinakamalaking suliraning naranasan ninyo pagdating sa kahandaan ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino? Una, kahirapan sa pag-unawa ng teksto. Maraming mga mag-aaral ang nahihirapang umintindi ng masalimuot na akdang pampanitikan o malalim na bokabularyo sa Filipino. Ikalawa, kakulangan sa gana o interes ng pagbabasa. Hindi sanay sa mga pagbabasa ng mga akdang Filipino, kaya nahihirapan silang mag-isabay sa mga aralin na nangangailangan ng pagsusuri at suting pagbasa. Pangatlo, kulang sa pagpapahalaga sa wikang Filipino. Dahil sa matinding impluwensya ng Ingles sa media, edukasyon at punan, mas pinipilit ng ilang mag-aaral ang paggamit ng Ingles sa pang-araw-araw na komunikasyon kaysa Filipino. Pang-apat, pagkakaiba-iba ng wikang kinagisnan. Kagaya ng mga mag-aaral, ang unang wika hindi ba ay ang Filipino, ay hindi Filipino, kundi Cebuano, Ilocano at iba pa. Kaya may hadlang sa agarang pag-unawa at pagsasalita ng Filipino. Kakulangan ng pundasyon sa elementarya. Kapag kulang ang pundasyon ng wika sa mas mababang antas, nadadala ito sa hanggang sekundarya at umahadlang sa mas malalim ng pagkatuto.
So ang lahat na ito ay nagpapakita na ng suliranin na hindi lamang sa antas ng akademikong kahandaan, kundi may kinalaman din sa kultural, panlipunan at linguistikong aspeto. Maaari na po ba tayong dumako sa susunod na tanong? Okay? Ano-ano pa ang mga suliranin na inyong naranasan sa inyong pagtuturo araw-araw na sa tingin ninyo'y naka-aapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral? Okay, una, kakulangan sa tulog. Dahil sa dami ng gawain sa paaralan at sa bahay, maraming mag-aaral ang hindi nakakakuha ng sapat na pahinga at nakakaapekto sa konsentrasyon at memorya. Pangalawa, kakulangan sa kagamitan sa pag-aaral, gaya ng libro, laptop, internet, o kahit simpleng papel at ballpen ang ibang mag-aaral, lalo na sa mga liblib na lugar. Pangatlo, problema sa transportasyon o layo ng paaralan. Pang-apat, kakulangan sa sustansyang pagkain. Kaya may malaking epekto. Pang-lima, kakulangan sa suporta ng magulang o pamilya. Pang-anim, kagayang kalusugan, physical at mental. Maingay at gulong kapaligiran sa tahanan. Pangwalo ng mga gawain sa bahay. So marami mga mag-aaral, lalo na sa mga probinsya, ay inaatasa magtrabaho o tumulong sa kabuhayan ng pamilya na nakababawa sa oras nila sa pag-aaral. Pang-siyam, bullying o problema sa paaralan at online distractions, lalo na sa ngayon, para sa online learning. Kapag online ang klase, maraming tukso, gaya ng social media, games, o iba pang apps na nakakaagaw attention. Susunod na tanong, anong bahagi ng pagtuturo? Halimbawa, ang pakikinig, pagbasa, pagsusulat at iba pa ang karaniwang nahihirapan ang mga mag-aaral. Okay? So, sa aspeto ng pakikinig, ng pagkatuto, maraming mga mag-aaral ang nahihirapan sa pakikinig, lalo na kung ito ang sound system o maingay ang paligid. Mabilis magsalita ang guro, hindi nahihintuan ang lingwaheng ginagamit, mababa ang atensyon o attention span. Sa pagbasa naman, nahihirapan ang mga estudyante kung mababa ang kakayahan sa pagbasa o yung tinatawag nating reading comprehension. May limitadong bokabularyo. Hindi sanay sa pagsuri o pag-unawa sa malalim na teksto. Kulang sa interes sa pagbasa. Sa aspeto naman ng pagsusulat, isa ito sa pinaka-karaniwang pinagmumula ng kahirapan dahil mahina sa gramatika, baybay, at balarila. Nahihirapan bumuo ng malinaw na ideya o argumento. Kulang sa kasanayan sa pagsunod sa tamang format, halimbawa yung kagaya ng sanaysay, liham, ang uulat. Mabagal o hirap magsulat ng mahaba. Sa aspeto naman ng pagsusalita, marami ang nahihirapan dahil sa hiya o kakulangan ng kumpiyansa sa sarili, takot magkamali sa pagsasalita sa harap ng klase, mahinang kasanayan sa pagsasaayos ng ideya bago magsalita. Sa pag-unawa naman o pag-iintindi sa mga konsepto, lalo na sa siyensya. So maraming mga estudyante na nahihirapang makasabay sa mas komplikadong aralin. Kaya ng mabilis ang unang talakaya, kulang sa konkretong halimbawa o visual aids. Hindi nauunawaan ang pundasyong kaalaman mula sa mas mababang oras. Okay, ayan. Maaari na ba tayong dumako sa susunod na tanong? Okay. Okay na.
May epekto ba ang pandemya sa kasalukuyang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa asignatura? Sa paanong paraan po? Okay, malaki ang epekto ng wikang ginagamit sa tahanan ng mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto ng Filipino. Narito kung paano ito nakaaapekto. Una, yung pagkakaroon ng limitadong exposure sa wikang Filipino. Kapag ang pangunahing wika sa tahanan ay Ingles, isang lokal na dialekto tulad ng Bisaya, Ilocano, Waray at iba pa, o iba pang banyagang maaaring di malimitahan ang paggamit at pag-unawa ng bata sa wikang Filipino dahil nga dito, nahihirapan silang makintindi ng mga aralin sa Filipino. Hirap silang magsulat o magsalita sa Filipino dahil hindi ito palaging ginagamit. Pagkakaroon sa wika o code switching, yung kanina binanggit ko na Taglish, nagkakaroon ng pagkakagulo-gulo sa forma ng gramatika at bokabularyo. Sa epekto nito ay hindi sila sanay ng puro Filipino. Nahihirapan sila sumunod sa tamang estruktura sa pangungusap, sa sulat, sa pagsasalita. So, pagkakaroon ng mababang kumpiyansa sa paggamit ng kung hindi sanay sa Filipino, sa bahay, nahihiya o natatakot ang mga mag-aaral gamitin ito sa klase, lalo na na ibang tao. Maaaring rin ito makaapekto sa kanila. So, dapat maging aktibong partisipasyon. Pagganap sa mga oral recitation, talumpati at pag-uulat. Okay. Okay na po. Sa sukutan ng so, dapat hindi may pagpanag ng maayos sa mga aralin sa bata. So, ayan, ang kalidad ng output ng estudyante. Yan yung pagkakaugat na identidad at kultural. So, dapat naging pamilyar yung bata sa wika, panitikan, kaugalian. Then, magkakaroon na mas mataas ng interest sa connection sa asignatura. So, sa wika sa tahanan, may direktang epekto ang kakayahan ng mga mag-aaral na matuto ng Pilipino. Kung ito ay hindi ginagamit kahit magkaroon ng karagdagang suporta sa paralan upang tulungan ang mga batang mahasa sa wikang pambansa. Okay. Okay na po. Ang ikalawang pangunahing tanong ay, sa kabila ng mga hamon, ano-ano naman ang mga positibong karanasan o oportunidad na inyong naranasan sa pagtuturo ng Filipino? Okay. Sa pangalawang katanungan, Apo. di ba yan sa pandemya? Uulitin ko po ba ang tanong? Yes. Sa kabila ng mga hamon, ano naman ang mga positibong karanasan o oportunidad na inyong naranasan sa pagtuturo ng Filipino? Okay. Sa pagtuturo ng Pilipinas sa gitna ng mga hamon, hindi naging madali pero nagbunga ito ng positibong karanasan na mas nagpanday sa guro bilang tagapagturo, tagadabay, tagapagtaguyod ng sariling wika at kultura. Pangalawang tanong. Next. Mayroon ba kayong karanasan kung saan nakita ninyong tunay na naunawaan at napahalagahan ng mga mag-aaral ang Filipino? Okay, sa karanasan sa klase. Kapag ipinagawa ko sa mga mag-aaral ang isang proyektong pampanitikan, kung saan kailangan nilang magsulat ng isang personal na sanaysay tungkol sa kanilang karanasan sa panahon ng pandemya gamit ang wikang Filipino. Nakita ko kung gaano kalalim ang kanilang pag-unawa at pagpapahalaga sa wika. So habang pinabasa ko yung kanilang mga akda,
Naroon ang taus-pusong damdamin, malikhaing pagpapahayag at malalim na pagninilaw. So ginagamit nila ang Pilipino hindi lamang bilang asignatura, kundi bilang daluyan ng kanilang emosyon at pagkatao. Okay, kagaya niyan, ay isang mag-aaral na nagsabi, dati, iniisip kong mahirap at walang silbi ang Pilipino. Pero nang nailahad ko, nararamdaman ko sa sarili kong wika, doon ko lang talaga naintindihan ang tunay na halaga nito. Okay, so, ayan. Ang susunod na tanong ay, sa inyong pagtuturo, may bahagi ba ng curriculum o estratehiya na mas naging epektibo sa pagpapataas ng interes ng mga mag-aaral? Okay, ang curriculum kasi, may pagpabago-bago yung curriculum natin. Gaya nga merong K-12, meron tayong ano. So, dapat pa-inline yan siya sa dun sa curriculum, yung mga bahagi ng ating lesson plan, isa-isahin natin yung bahagi ng lesson plan, may isa-isa natin yun base doon sa ating curriculum. So, sa pagbabago-bago ng ating curriculum, dito natin makikita na kung saan nalalaman natin kung may naunawaan, may naintindihan sa aktual na learning ng mga mag-aaral. Next. Paano ninyo ginagamit ang kultura, panitikan o lokal na wika bilang oportunidad sa pagtuturo? Sa malaking tagumpay sa pagtuturo ng Pilipino, yung pagkakaroon mas malalim na pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa ating kultura at panitikan. Ito ang nagsimula sa pagbasa o magbasa ng mga klasikong akda ni Rizal, kagaya ng akda ni Francisco Balagtas at iba pang mga manunulat, at pagkatapos ay magbigay ng kanilang sariling pananaw. Halimbawa sa isang klase, gumagamit ka ng akda ni Rizal at Balagtas bilang inspirasyon sa kanilang mga proyekto at tinatampok nila sa isang exhibit sa panitikan at kasaysayan ng Pilipinas. Ang tagumpay ng pagtuturo na tumatak sa akin sa pagkakaroon ng mga mag-aaral na hindi lamang natututo, tunay na nahanap ang halaga ng kanilang wika at kultura. So, ang wika ay naging isang makapangyarihang kasangkapan para sa mas malalim na pagpapahayag na sa loobin at pagkakakilanlan. At ang tagumpay na ito ay isang patunay ng Filipino ay may buhay at kahulugan sa bawat mag-aaral. Susunod na tanong, naranasan ba ninyong gumamit ng teknolohiya, halimbawa na lamang ng multimedia or online tools upang mas mapadali o mapaganda ang inyong pagtuturo? Yan. Sa pagtuturo sa ngayon, sa kasalukuyan, kailangan gumamit tayo ng multimedia, kagaya ng PowerPoint. So, sa paggamit ng PowerPoint, sa paggamit ng mga aids na yan, bilang material, so nakukuha mo yung atensyon ng mga mag-aaral at mas lalong natatawag pansin. Kasi sa pamamagitan ng paggamit ng ating multimedia ngayon, pag sinabi natin, pag meron tayong ipapa-play na isang lalo na video, so ang atensyon ng mga kabataan, ng mga mag-aaral, ay nakaano talaga sila, doon talaga yung kanilang attention at sa pamamagitan noon ay nakapukaw pansin o napukuha yung kanilang mga
yung nalalaman o ideya, poro-poro tungkol sa, halimbawa sa video na ginamit mo. So, nakukuha mo yung kanilang poro-poro. So, sa pamamagitan noon, unti-unti mo silang kukunin hanggat sa doon na makukuha mo yung kanilang atensyon tungkol sa iyong paksa. Ito ay naghihikayat sa mas malikhain at critical na pag-iisip. Bagamat may mga pagkakataon na ang curriculum ay nakatuon sa proyekto ng pagsusulit, maliit ang pagkakataon para malalim ang critical na pagsusuri o pagpapahayag ng Pilipino. Yung tinatawag nating critical thinking. Ayun, so mas maganda na gagamit na tayo sa ngayon ng yung kagaya ng media sa pagtuturo. Okay, sunod. Anong tagumpay sa pagtuturo ng Filipino ang pinakatumatak para sa inyo at bakit? Okay. Sa ngayon, okay, sa ngayong panahon, teka lang, wala yun. So, isang tagumpay bilang guro sa Filipino, isang tagumpay na kung saan makakabuo sila o makakapag-perform sila ayon sa iyong objective o yung layunin mo sa iyong paksang aralin. So, isang tagumpay na makikita mo sa kanilang performance ang kanilang natutunan, lalo na sa isang aralin. Makikita mo na lahat nagkakaroon ng partisipasyon, nakakakuha ng mataas na performance. Okay na po. Kaya yan lang. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikatlong pangunahing tanong. Paano ninyo nakikita ang epekto ng kasalukuyang curriculum sa inyong estratehiya sa pagtuturo, nilalaman ng aralin at layunin sa pagtuturo ng Filipino? Uulitin ko po ba ang tanong? Yes, pakiulit na. Paano ninyo nakikita ang epekto ng kasalukuyang curriculum sa inyong estratehiya sa pagtuturo, nilalaman ng aralin, at mga layunin sa pagtuturo ng Filipino? Okay, ang curriculum ay madalas nakatutok sa theoretical na aspeto ng Filipino tulad ng kasaysayan ng mga akda o gramatika. Ngunit, binibigyan ng sapat na pansin yung practical na aplikasyon ng mga kasanayang pangwika. So, halimbawa, kung walang sapat na pagkakataon na magamit ng mga mag-aaral ang kanilang kasanayan sa wika sa mga aktwal na sitwasyon tulad ng public speaking, online communication, real-life scenarios, ang kanilang kasanayan sa makrong kasanayan ay maring maging limitado sa classroom at hindi magamit sa tunay na buhay. So, bagamat may mga aspeto sa kasalukuyang curriculum sa Filipino na nakakatulong sa paglinaw ng mga makrong kasanayan ng mga bahagi ng hindi ganap na tugma sa pangangailangan ng interes ng mga mag-aaral. So, yung mga aspeto ng curriculum na nakatutok sa formal at tradisyonal na aspeto ng komunikasyon ay may limitasyon, kaya't mahalaga ang pagpapalawak ng curriculum upang mas tugunan ang mga may makabagong hamon sa komunikasyon at pagpapalakas ng praktikal na aplikasyon ng mga kasanayan ng wika. So, ayon sa hamon o oportunidad sa kasalukuyang curriculum, so, ito yung rekomendasyon. So, hinihingi nyo kanina yung
rekomendasyon. Tama ba ako? Opo. So, unang rekomendasyon, pagpapalawak ng pagtutok sa makabagong teknolohiya at digital literacy. So, isa yon, pagpapalawak at pagtutok sa makabagong teknolohiya. Lalo na ngayon, ang mga mag-aaral natin ay kapag walang gamit na teknolohiya o digital, so masasabi natin na mahuhuli sila sa magiging aralin o matutunan nila kasi ando nakatutok. So, dapat palawakin yung pagtutok sa makabagong teknolohiya at digital literacy. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na tanong. Sa inyong palagay, sapat ba ang nilalaman ng kasalukuyang kurikulum upang hubugin ang kasanayang pangwika ng mga mag-aaral? Okay. Sapat ang kung pagbabasihan natin sa bagong curriculum ngayon. So, meron tayong K-12 curriculum ngayon. So, sa junior high school, meron tayong tinatawag na yung matatag. Pero ngayon, hindi pa natapos ang taon, binago na naman dahil nabago na ang ating DepEd Secretary. Tatanggalin na naman yung ating matatag sa junior high school. So, sa pabago-bago na curriculum na ginagamit natin, sinasama yung curriculum kasi yung mga debate, presentasyon at talakayan sa mag-aaral, naging bihasan sila sa oral communication, sa pagpapalawak ng opinion. Kagaya na ngayon sa senior high school, base sa aking obserbasyon, sa senior high school, nakatutok din sa bagong curriculum na yan, nakatutok yung merong sa pagsulat, so andun, natututunan ng mga mag-aral paano gumawa ng isang, yung tinatawag nating minutes of the meeting, yung paano bumuo ng isang agenda, paano gumawa ng isang lathalangin, paano isa pagsulat, paano gumawa ng isang liham. Okay, so ayan, sa kanilang naging performance kasi sa bagong curriculum, nakakatulong ito upang mapalaki kasanayan sa pagsasalita, pakikinig ng mga aaral, lalo na sa asignaturang Pilipino. Ngayon ay paano ninyo ay aangkop ang inyong mga estratehiya sa mga pagbabagong dulot ng kurikulum? Dapat i-align sa bagong estratehiya ng curriculum natin ngayon. So, hindi akma sa kasalukuyang teknolohiya yung mga bagong na ibang platform. Kaya nga, dapat bilang isang guro, maging mapagmatsyag tayo at maging tayo sa mga ilang bahagi ng curriculum na kung saan tumatalakay sa panahon, sa pabago-bagong panahon o pabago-bago na estratehiya ng ating Departamento ng Edukasyon. So, maaari tayong gumamit ng kagaya ng rubrics. Sa pamamagitan noon, makikita natin ang nagiging natutunan ng ating mga mag-aaral upang mapalawak ang kanilang natututunan. Pangatlo, Sa bawat
sa bawat araling tinuturo natin sa araw-araw? Sabi din naman. Okay na po. Okay. Pasensya na po. Pangatlo, may bahagi ba ng curriculum na hindi tugma o hindi akma sa konteksto ng inyong mga mag-aaral? May bahagi ba ng curriculum na hindi tugma o hindi akma sa konteksto ng inyong mga mag-aaral? Okay, kulang sa ito. So ito. Kulang sa pagtutok sa real-world communication sa kabila ng pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan. Yan yung napapansin ko na kakulangan sa bagong curriculum sa ginagamit ngayon. So kung pag-uusapan sa senior high school department, sa ngayon, meron na namang binagong curriculum. May binago na naman sila na tatanggalin yung ating STEM, yung strand na STEM. So magiging isa na lang yung magiging academic ko na lang yung STEM, yung at EBM. So yung sa kanilang binago, nasa academic ko na. So tinanggalan ng mga asignatura. Sa ngayon, nakapokus na naman sila sa arts. Ang 15 core subjects, ginawa na namang 5 core subjects. So, ayan. So, yan yung mga Pang-apat, bago ng curriculum. nakakatulong ba ang kasalukuyang curriculum sa pagtamo ng mga layunin sa paglinang ng makrong Pasensya na po. Uulitin ko na lang ang tanong. Nakakatulong ba ang kasalukuyang curriculum sa pagtamo ng mga layunin sa paglinang ng makrong kasanayan? Makrong kasanayan. Opo, nakakatulong ba ang kasalukuyang curriculum sa pagtamo ng mga layunin sa paglinang ng makrong kasanayan? Okay, kasalukuyang curriculum ng Filipino ay may mga bahagi na nakatutok sa pagpapalawak ng makrong kasanayan tulad ng pagpapalakas ng pagsasalita at pakikinig. So, isinasama sa curriculum ang mga debate, presentasyon, talakayan na tumutulong sa mag-aaral na pagpipihasa sa oral communication at pagpapalawak ng opinyon. So, nakakatulong ang mga estratehiyang ito upang mapagbuti ang kanilang kakayahan sa pagpapahayag sa harap ng publiko. So, yung pagtutok naman sa pagsusulat. Binibigyan pansin ng curriculum yung mga aspeto ng pagsusulat tulad ng sanaysay, tula at iba pang mga komposisyon. So, yung mga aralin ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga mag-aaral na magsanay na organisadong pagsulat sa mga kagaya ng pagpapahayag ng kanilang ideya. So, sa pamamagitan ng pag-correct or pagwasto sa kanilang yung gramatika at saka wastong gamit ng baybay. Sa pagbabasa naman, yung curriculum ay may mga akdang pampanitikan na sumasaklaw sa iba't ibang uri ng teksto. So, mula pictorial text hanggang sa mga akdang pambansang at kultural, binibigyan din ito ang critical na pagbabasa na nakakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa mga tekstong may mataas na antas ng analytical thinking. Okay. Ang panghuling tanong, anong rekomendasyon ang maibibigay ninyo upang mapahusay ang curriculum sa Filipino batay
sa inyong karanasan. Okay, bilang guro sa Filipino. So may aspeto sa kasalukuyang curriculum na Filipino na nakakatulong sa paglinang ng mga makrong kasanayan. So, yung mga aspeto ng curriculum na dapat gagamitin bilang guro. So, dapat titingnan natin na ito ba ay nakatutok sa formal at tradisyonal na aspeto ng komunikasyon. May limitasyon ba? Kaya't mahalaga yung pagpapalawak ng kaalaman bilang isang guro na upang matugunan yung mga makabagong hamon, lalo na sa kasalukuyang panahon ng ating mga kabataan ay kapag bibigyan natin ng takdang gawain, marami silang madali lang para sa kanila na kunin lamang sa internet. So bilang isang guro sa Pilipino, kailangan magkaroon tayo ng mag-isip tayo ng isang gawain na kung saan mapalawak pa natin yung kanilang kaalaman at makikita natin pagkatapos ng ating pagtalakay sa ating aralin, ay meron ba silang matutunan sa atin bilang guro? Kasi hindi lang sa ngayon madali lang silang mag-copy-paste kung meron tayong pinapagawa. Maraming pagkukunan. Ang mas mahalaga ay magkakaroon ka ng isang gawain upang mapalawak ang kanilang kaalaman lalo sa ating aralin. Gawin natin sa isang aralin, gawin natin na isang mabunga at may magandang performance na mailagay sa isipan ng ating ilagay at maiano sa kanilang isipan. Okay? Yan lamang po ang aking magiging rekomendasyon bilang guro sa Pilipino. Natapos na po ang ating panayam. Maraming salamat po, Ginang Marivet, sa paglalaan ng oras para sa aming Learning Evidence 3. Binabati na rin kita at masasabi ko na ang dito sa Filipino ay hindi madali. Kaya't wag kang sumuko. Isang magandang karangalan ito, lalo na sa ating mga mag-aaral at lalo na sa ating bansa kung saan ang wikang Pilipino ay dapat nating pahalagahan at hindi matatanggal at ito ay ang ating kung saan ang mahal nating wika na kung sa tinatawag nating wikang Pilipino. Okay, sa ulit, isang magandang gabi at isang mapagpalayang gabi rin po at maraming salamat.